Okay, good afternoon everyone. Start tayo ng Code Bites for today. Dito ulit si Chip Mitsu, ang lead developer ng ITWorks Development Team, at kasama ko pa rin ngayong araw na to si Keith Ellie, ang ating associate programmer. Okay, for this episode, pag-uusapan natin yung hate na hate ng iba. Ito yung yung math class. Hindi ito yung klase ng teacher nyo . Yung class ay isang library or collection ng mga functions and properties ng .NET Framework. Okay? So, si .NET Framework, meron siyang math class na tinatawag. So, si math class, nandun na yung mga predefined or existing math operations na pwede nating magamit sa ating program. Okay, so pwede natin yung ating second window. Ayan. So, para magamit natin ang math class, ito yung mga class na pag-uusapan natin. So, meron tayong ayan. Uy, abs. Kilig yung iba dyan. Abs daw, abs. Abs! Hindi yan yung abs na nakikita nyo sa mga katawan ng mga abs. Okay. Yan. So, meron tayong abs, ceiling, floor, min, max, pow, round, sign, SQRT, tsaka truncate. Isa-isay natin yan. Okay, start tayo ng declare tayo ng variable, pangalanan ko siyang abs. Tapos, ang value niya ay math.abs. Tapos, maglalagay ako dito ng value na halimbawa 25. Ay, hindi. Huwag tayo mag-declare. Diretso na natin ng right line. Math.abs 25.75. Okay? So, ito gawa tayo ng string natin. Sige, okay na yun. So, pag nilaw natin yan, yung abs na function ni math ay i-return niya lang yung absolute value ng isang floating point number. Ano yung absolute value? Yung absolute value is yun yung yung absolute value. Actually, yun yung paliwanag din, absolute value. Ang ibig sabihin ng absolute value is mapa-positive siya or negative, gagawin siyang positive. Halimbawa, sa naging sample natin, 25.75. So, kukunin niya yung positive value niya. So, 25.75 pa rin siya. Pero pag ginawa natin siyang negative 25.75 at nirun natin yan, at nirun natin yan, ang i-return niya dyan ay 25.75 pa rin. So, si math.abs is kukunin niya yung absolute value ng isang number. Pag negative siya, gagawin niya lang positive yun. So, kung negative 2,752.75, ano na magiging value niyan? Ano yung magiging absolute value niyan? Magiging positive lang siya. Iran natin. Ayun. Positive pa rin siya. So, yun yung abs. Okay? So, i-collect natin yung mga sample natin. 25, yan. Console.writeLine abs. Okay? Ay. Then, next natin is yung ceiling. Ano sa tingin mo yung ceiling? Math.ceiling. Yan. So, tingnan natin yung description ng ceiling. Return the smallest integral value that is greater than or equal to the specified decimal number. Meaning, kapag, halimbawa, ang number natin, ang binigay nating number sa kanya ay 25.75, kapag nagkaroon siya ng decimal place, mapa 0.01, 0.000001,
Basta magkaroon siya ng decimal place, gagawin na niyang siyang 26. Sample. Run natin yung program natin. So, meron tayong ceiling. Ayan, ira-round up niya yun. So, kung 25.75, pag ginamit mo siya ng math.ceiling, hindi siya round up eh. Kasi kung 0.01, sample natin ng ibang line. Kung 0.01, basta meron siyang decimal place, gagawin na niya siyang 26. Run natin. Magiging 26 pa rin siya. Ngayon, pag ginawa natin siya sa negative, pwede ba sa negative to? Try natin. Pag negative, ano yung magiging sagot? Ang tingin mo sagot, Ellie? Sabi niya kasi kapag nagkaroon na ng decimal place, i-up niya na yon. Pag negative, negative 25.01, ano sa tingin mo yung magiging value niya? 25, 26, or iba? Ano? Anong value niya? Negative 26, hindi, negative 25. Kasi, ceiling, tumaas siya. Di ba ang negative is pababa? So, pag kinuha mo yung ceiling ng negative na pababa, pataas siyang nangyayari. So, kung meron siyang decimal place sa negative, pag ginamit mo yung ceiling, kukunin niya lang yung whole number. Parang i-ignore niya lang yung decimal place. So, kung may ceiling, meron tayong floor. Nasaan ang wall? Nasaan daw yung wall? Wala tayong wall. Oo nga, ba't walang wall? So, yung yung floor naman is, kabaligtaran. Kukunin mo yung pinakamababang value. Parang i-ignore niya naman yung decimal place. Okay? Tatapon. So, pag 25.75, tas ginamitan mo siya ng floor, ang magiging value niya lang ay 25. So, pag sa negative naman, is kukunin niya yung mas mababa doon. Kasi, pababa yung negative number. Okay? Yan si ceiling, tsaka si floor. Ngayon, meron din tayong math.minimum. Min lang. So, si math.min naman is, ang argument niya is multiple. Ibig sabihin, pwede siyang maraming laman. Ayan, kung titignan natin, meron siyang decimal val 1 tsaka decimal val 2. So, ang gagawin niya dyan is kukunin niya yung mas mababa doon sa dalawang value na yon. Halimbawa, 90 tsaka 200. Ang kukunin niya dyan is yung 90. So, doon sa array of numbers, sa listahan ng mga numbers mo, para makuha mo yung pinakamababang number, gagamitin mo yung functionality ng math, yung method ng math na min. Alam ko pwede rin maglagay dito ng ng Ay, mo pa i-compare decimal to fraction. fraction. Ang fraction sa C# is yun na rin yung decimal. So, yung fraction mo na 1/2, yun yung 0.5. Yung fraction mo na 1/3 is yun yung 0.333333 hanggang sa matapos na yung 333. Pag equal sa min. Paano equal sa min? Pag equal, hindi great. Pag So kung meron kang dalawang value na, nangyari. Na pareho, ganyan. Tama? Dito ba yung naisip mo sample? Di pareho lang. Kukunin niya yung pinakamababa. Kung 90 yung pinakamababa, di 90 pa rin yung magiging makukuha niya. Yan. So, kukunin niya yung minimum doon sa dalawang number na binigay mo. Okay? At kung may minimum, meron din tayong maximum. So, ang syntax naman doon ay max. Equinum. So, pag may max, kukunin niya naman yung maximum. Doon, yung mas mataas doon sa... kukunin niya yung mataas doon. Gawin natin 72. Yung mas mataas doon sa dalawang number na yun. Okay. Ano naman yung
Ang next naman natin is math.pow. Ano ibig sabihin ng math.pow? Kunin natin yung description niya. Returns a specified number raised to the specified power. Okay, so kung meron kang 2 to the third power, ibig sabihin, yung 2, i-multiply mo siya ng 3 times. 2 times 2 times 2. Okay, cube, squared. Pag pow 2, 2, siya yung 2 squared. Ano to? Kapag 3, 2 cube. Exponent. Exponent. Ayan. Ayun, nakikinig kay teacher. Yun, tama. Yun yung exponent niya. So, si math.pow, siya yung functionality niya. So, kung meron kang math.pow, tapos gawin ko tong 16. 2 to the 16th power. Multiply niya lang yan. So, kung 2 to the third power is 8, kasi 2 times 2 times 2 is equal 8. Tapos, yung 2 times 2 times 2, 16 times, ito yung value niya. So, yun naman yung function ng math.pow. Pow. Copy? Copy. So, next naman natin ngayon is math.round. Round? Ano yung math.round? Radius? Diameter? Si math.round naman ay iraround niya yung decimal place to the nearest integral value. Round up and round down. Round off. Round off pala. Ayun. Down na Ayan. So, meron siyang iba't ibang overloads. So, meron siyang round tapos 50.50. Meron din siyang argument na isasabihin mo kung ano yung round up to the nearest ilan. So, yan. Pwede mong ilagay yan. Tapos, meron din siyang pa yung mga nandito. Oops. So, decimal place, meron din siyang midpoint rounding mode. Yan, may mga iba't ibang ano siya eh. Yan, pwede ring double yung pwedeng decimal kasi, pwedeng double yung data type. Ayan. So, yan, pwede mo siyang i-round up. So, kung merong 55, round up niya yan. 51.55, round up niya lang din yan. Ayan. Sige, try natin. So, niround up niya yung 50.55. Tingnan mo to, Ellie. Tingnan mo to. Ito yung isang pinagtatalunan sa rounding off. Sabi ko, ira-round off ko yung 50.50 to the nearest integral, to the nearest whole number. Di ba 5 na siya? Pero bakit 50 pa rin yung value niya? Di ba dapat kapag ka 0.5 na or kalahati na, mag-round up na siya? Tama ba, Ellie? Bakit hindi siya 51? Pero ito, yung 50.55 naging 51, tapos ito naging 52. Kasi 0, tapos 0 yung pangalawang decimal. Ang pag 0.5 lang siya, hindi pa siya magra-round up. Yeah, try natin dito. Si 51, tsaka si 52. 50. Run ulit natin. Ito yung hinahanap ko. Okay. So, si 51, nag-round up na siya to 52. Pero si 52, hindi siya nag-round up to 53. Bakit? Kasi di ba 0.5 na siya? Tanggalin ko muna ibang example, Elia, para hindi tayo nalilito. Kasi ako kahit ako nalilito. Tanggalin ko muna ibang sample, tapos i-run ulit natin. So, si 51.5, naging 52. Pero si 52.5, 52 pa din. Bakit?
Alam mo na ba yung reason dyan kung bakit? Bakit? Naturo ba sa inyo? sa amin, sa school, nag-aaral pa ako, hindi rin naman naituro sa akin. Pero ang reason behind that is yung odd tsaka even number. Hindi ito yung textbook definition ng rounding off, ha. Based lang to sa observation ko. Disclaimer yan, based sa observation ko. Kapag 0.5 pa lang yun nandito, kalahati, saktong kalahati siya, 0.5. Tapos even number, yung whole number, yung ira-round mo, ira-round up niya na yan to the even number. To even number. Magiging 52 na siya. Pero kapag even number, tas naka 0.5, mag-i-stay siya sa even number. Yung others, kung may nakakaalam nung sagot, do sa tamang term sa rounding off na ganito, pa-comment naman kung ano yung correct term do sa ano to, sa phenomena na to. Okay? Okay. Pero sa mga math lessons naman namin, hindi naman doon. Basta nag 0.5, round up na agad. Mapa-even siya o odd number. Sa program. Alam ko, may tamang term dyan eh. Sa accounting, may tamang term dyan. Hindi ko lang sure kung ano yung tamang term. Pero hingi tayo tulong sa ating mga viewers. Ay, yung coders, kung sinakaalam ng tamang term doon, yun, pasagot na lang. Okay? Tanong ulit? Yun, pag rounding up kasi, kapag odd number, ira-round up niya. Pero pag even number, hindi niya nira-round up. Pag 51.5, 52 pa rin siya. Magiging 52 siya. Pero kapag 52.5, even numbers na yung 52, 52 pa rin yung nagiging rounding niya. Oo nga, bakit ganun? Ayun nga, may term dyan eh. Pero may kinalaman niya sa odd-even eh. Pag odd number, gagawin niya yung even. Gagawin niya 52. Bakit ganun? Yun. Okay, sige, next function tayo. So, ito tayo sa math.round. Meron din tayong ano yung nasa kodigo ko? Math.sign. So, ano yung math.sign? Si math.sign is sasabihin niya lang kung ang isang number ay negative, 0, or positive number. Meron bang negative 0? Ang negative 0 is equal din sa positive 0. So, yan. Sabi niya sa description is, returns an integer that indicates the sign of a 32-bit signed integer. I-run natin. Ayan. So, kukunin niya lang kung negative value siya, 0, or positive value. So, kapag naglagay ka ng negative number dyan, pag kinuha mo yung sign, ang sasabihin niya, negative 1. Ang ibig sabihin, negative number siya. Pag 0 siya, 0 yung i-output niya. Tapos kapag positive number or more than 0, greater than 0, 1 yung i-output niya. So, returns an integer that indicates the sign of a integer, of a 32-bit signed integer. Ayan. Excuse me po. Mike Enriquez, ba yan? Si Mike Enriquez malapit yung huli niyang bloopers So, meron din tayong math.sqrt. Ano naman yung square root? Yun yung sqrt, square root. So, kukunin niya lang yung square root ng number. So, math.sqrt returns the square root of a specified number. So, square root of 9, Ellie, ano yung square root of 9? Square root of 25. Square root of 36. Square root of 45. Square root of, ano to? Ay, hindi pala 45. Kaya lang. 49 pala to. 49. 64.
Ano is, Hindi 45. hindi siya 45. Teka lang. Square root of 81, square root of 100. Yung square root, Ellie, is siya yung, kukunin niya yung value na kapag minultiply mo by itself, di ba merong squared? Meron din square root. Si square root, so kabaligtaran ng squared. So, square root of 9 is 3. Kasi 3 times 3 is 9. Square root of 25 is 5. Kasi 5 times 5 is 25. Square root of 36 is 6 kasi 6 squared is 36. So, ngayon si square root, nakukuha niya rin yung mga hindi perfect square like 45. Si 45 is hindi siya perfect square. Ang perfect square is whole number yung ano niya, yung square root. So, si 45 is hindi siya perfect square kasi 6.7 something yung square root niya. Ngayon, kapag ito, minultiply mo by itself, ang sagot sa kanya is 45. Times, ayan, 45. So, yun yung square root. Tapos, meron din tayong, ayan, last one na tayo. Console.writeLine. Math.truncate. Ano naman yung math.truncate? Ang math.truncate ay, ang sinasabi niya dyan ay, calculates the integral part of a specified decimal number. Ang ibig sabihin niya ay, kukunin niya lang yung whole number. Kukunin niya lang yung whole number do sa number na binigay mo. So, pag tinrancate natin, parang, ano lang, i-ignore niya na lang yung decimal places. Tulad ng pag-i-ignore ng mga nag-i-ignore dyan. Yung in-ignore ni X, charot. Ayan. Okay, yun daw. Okay, so review tayo, yung coders. So, meron tayong abs. Hindi to yung abs na mga pinapangarap nyo, ha. Kinukuha niya yung absolute value. So, yung absolute value is, ini-ignore niya lang yung negative sign. So, yun. Ignore niya lang. So, kung negative 2,752, gagawin niya lang yung positive. Saan na yun? Ayun, kukunin niya lang yung absolute value. So, si ceiling naman, kapag positive value yung ceiling, kukunin niya yung returns the smallest integral value that is greater than or equal to the specified double precision number. So, kapag may decimal place siya, kukunin niya yung sumunod na number do sa whole number. So, yung 25.75 magiging 26, yung 25.01 magiging 26, yung negative 25.01 magiging 25. So, si floor naman, kabaligtaran, kukunin niya yung floor, yung mas mababa. So, 25.75, ignore niya lang yun. Ganon din sa 25.01. Sa negative 25.01, kukunin niya yung mas mababa. Since negative is mababa siya, kukunin niya mas mababa doon. Then, si minimum naman is, kukunin niya yung minimum number, yung mas mababang number, doon sa dalawang number na ibinigay mo sa kanya. So, between 90 and 200, 90 yung i-return niya. Yan, 90. Sa 90 and 70, i-return niya yung 70. So, kung meron tayong minimum, meron tayong max. Si max naman is, i-return niya yung mas mataas sa dalawang number. So, between 90 and 200, syempre, i-return niya mas mataas si 200. Between 90 and 70, i-return niya yung 90. Si Pau naman, is siya yung exponent. So, dalawang value siya. Ito yung base number na ilalagay mo, tapos yung to the nth power. So, multiply mo siya by number of times dun sa second argument. Paano natin mapapakita to? Ayan. So, yung una is
number to be raised. Tapos yung pangalawa is number that specifies yung power. So ito is 2 to the third power. Ito naman is 2 to the 16th power. So between that values, 2 to the third power is 8. 2 to the 16th power is 65,536. Si round naman, ayun, tama. Ito yung perfect example ng round eh. I-round up nyo lang dun sa whole number. So yun nga yung coders, yung question ko. Hindi ko rin alam yung textbook definition nito eh. Pero may tamang term dito. Hindi ko lang matandaan kung ano yung tamang term. Pag odd number siya, tapos exactly half yung decimal place, i-round up niya na to 52. Pero pag even number, 52 pa rin siya. Hindi magbabago. Okay, so next doon is mat.sign. Kukunin niya lang yung sign nung number. So, pag negative number, sabihin niya lang na negative 1. Kapag 0 yung number, sabihin niya 0. Pag positive number, sabihin niya yun, 1. So, may mga functionalities yan. May mga paggagamitan tayo niyan. Sa mga assignments natin, sheet work. Kahit sa trabaho, nagagamit namin yan. So, si square root naman is kabaliktaran ng squared. So, kukunin niya lang yung square root ng number niya nilagay niyo doon. So, square root of 9 is 3, square root of 25 is 5, and so on, so on, so on, so on. Then, si mat.truncate naman is, i-ignore niya lang yung decimal place. Ganun lang yun. Ang description niya is, calculate the integral part of a specified double precision floating point number. So, integral part is yung integer. Yung number lang. So, mariremain lang doon yung number after ng mga fractional digits. Na di-discard niya yung fractional digits. So, yun lang. Di-discard niya lang yung decimal place. Copy? Okay. Shoutout tayo kay Natsharu tsaka kay Aihikari. Present daw. Present, sir. Yon. Tapos si Patrick Eugene Saqueza. Let's go! Let's go, Patrick! Baka alam mo yun, Patrick. Yung other Patrick. Yung sa rounding off. Kapag even number, nagra-round up eh. Ay, pagka odd number, tumataas yung value. Pero pag even number pa din siya. May tamang term dun. Assignment nyo yun So, yun, that's it for this episode of Code Bytes. Yung mga iba't ibang functionality ng math. Bitin kayo. Comment kayo na iba pang mga ibang tatapik natin sa Code Bytes. Yung Code Bytes natin, mga mabilisan lang to. Mga i-showcase lang natin yung mga iba't ibang functionalities na meron sa C#. So, kung meron kayong assignment na hindi nyo masagot, pwede nyo i-message yung page natin para malay mo, i-discuss natin yung function na sasakto doon sa hinahanap nyong function sa C#. Okay, that's it for this episode of Code Bytes named Math Class. Nandito ulit ako, si Chip Mitsun, yung lead developer ng Itoverse Development Team, at si Kit Ellie, ang ating associate programmer, na nagsasabing, stay curious and keep exploring. Bye everyone!